Magandang umaga po sa ating lahat. Good morning at mapagpalang umagang muli sa atin. At pasalamatan natin muli ang ating Panginoon dahil sa kanyang dakilang katapatan sa ating iglesia na kanyang pinagkalaw para sa atin upang pangalagaan at palaguin. At tayo muli ay nagsama-sama upang papurihin siya at pasalamatan siya sa kanyang ginawa sa araw-araw na pag-iingat niya sa atin at pagbibigay ng may nakalusugan. Purihin natin ang Panginoon. Ihanda po natin ating mga puso at isipan sa pagsamba sa Kanya, sa pag-awit, sa panalangin, sa pagbibigay at sa pagkilig ng Kanyang salita. Sa Diyos ang kapurihan at kaluwalhatian, tumayo po tayo lahat para po sa ating call to worship and opening prayer. At buksan natin ating mga Biblia sa awit 103 or Songs 103. At ito pong sinasabi. Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits. Who forgives all your iniquity, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with a steadfast love and mercy, who satisfies you with good so that your youth is renewed like the eagles. The Lord works righteousness and justice for all who are oppressed. He made known His ways to Moses, His acts to the people of Israel. The Lord is merciful and gracious, slow to anger and abounding in steadfast love. He will not always chide, nor will He keep His anger forever. He does not deal with us according to our sins, nor repay us according to our iniquities. For as the heavens are above the earth, so great is His steadfast love toward those who fear Him. As far as the east is from the west, so far does He remove our transgressions from us. As a father shows compassion to his children, so the Lord shows compassion to those who fear Him. For He knows our frame. He remembers that we are dust. As for man, his days are like grass. He flourishes like a flower of the field. For the wind passes over it, and it's gone, and its place knows it's no more. But the steadfast love of the Lord is from everlasting to everlasting, on those who fear Him, and His righteousness to children's children, to those who keep His covenant and remember to do His commandments. The Lord established His throne in the heavens, and His kingdom rules over all. Bless the Lord, all you His angels, you mighty ones who did His word, obeying the voice of His word. Bless the Lord, all His hosts, His ministers, who do His will. Bless the Lord, all His works, in all places of His dominion. Bless the Lord, O my soul. Type mo lang. O muli aming Diyos amang nasa langit. Purihin ka at tasin yung pangalan mo. Sapagkat ikay karapat dapat magsambahin. Sapagkat ikaw ang aming Diyos na manilikha. Ikaw ang aming Diyos na tagapagligtas. Dahil sa inyong gawa, Panginoon, kami ay naririto sama-sama upang papurihin ka at pasalamatan ka. Sa inyong pagdilagilalas na pagliligtas. Alam niyo, Panginoon, ang aming mga kasalanan. Alam mo, ang aming mga puso at isipan. Kung ano nasa aming mga puso at isipan. Walang lihim sa inyo, Panginoon. Sapagkat kayo ang may likha sa amin. At alam niyo ang aming mga kailangan. Dahil doon, Panginoon, kami nagpapasalamat. Dahil sa kabila ng aming mga kasalanan, ang pagkasala sa inyo, Panginoon, ay napakabuti niyo, Panginoon, na kami ay patawarin ng inyong habag, ng inyong awa, lalo-lalo ng inyong biyaya, Panginoon. Na pagkamat kami ay hindi karapat-dapat, Panginoon, sa inyong pagliligtas ay sa inyong biyaya at sa inyong pag-ibig sa amin ay niligtas kami. Sa pamamagitan ng iyong anak na si Cristo Jesus, na aming Diyos at tagapagligtas, na siyang nagbigay ng kanyang buhay para sa amin, na siyang nagbayad ng aming kasalanan, kung kami ay makatugon sa inyo, Panginoon.
makalapit muli sa inyong presensya. Nagpupuri at nagpupuri lamang sa inyo. Dalangin namin, Panginoon, na sa araw nito, na tayong ikaw lamang ang aming isipin at papupurihan at pasasalamatan. Sapagkat walang ibang Diyos na tulad niyo, Panginoon. Kayo ay tunay at nag-iisa. Tunay at napakadakila. Yung kabanalan, Panginoon, siyang nagpupuspos sa amin. Salamat, Panginoon. Muli, dalangin namin sa araw nito, napuksan niyo ang aming mga puso at isipan sa pagkinig ng iyong salita. Sa pag-awit sa inyo at paghandog ng aming buhay para sa inyong kapurihan at sa inyong kaluwalhatian. Salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus, aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo para po sa ating community singing. Sa panguna po yan ng ating praise, ng ating music team. Taas po natin ang pangalan ng ating Panginoon at papurihan siya. Good morning po sa ating lahat. Psalm 103 verses 1 to 5 says, Bless the Lord, O my soul, and all that is within me. Bless His holy name. Bless the Lord, O my soul, and forget not all His benefits, who forgives all your iniquity, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy, who crowns you with good so that your youth is renewed like the eagles. Sinimulan ng Haring David ang kanyang awiting sa pagtawag sa kanyang kaluluwa at buong pagkatao na purihin ang Panginoon at alalahanin ang lahat ng kanyang mga biyaya. Ang layunin niya ay para hindi niya makalimutan ang lahat ng mabuting gawa ng Diyos. Ipinahayag niya na ang Panginoon ay maawain, mapagbigay, tapat magmahal, handang magpatawad. Binabalot niya tayo sa kanyang kabutihan at nililigtas ang ating buhay. Lahat ng pagpapalang ito ay nakaptan para sa atin dahil sa biyaya ng Diyos sa Panginoong Kristo Jesus. Sa pamamagitan niya, dumaloy ang habag at kagandahang loob ng Diyos at ang ating kaluluwa ay nagsigaling. Darating ang araw na pagagalingin niya tayo sa lahat ng ating mga sakit at ang ating lakas ay magiging lakas noong ating kabataan gaya ng isang agila. Kaya mga kapatid, magalak tayo sa kanyang harapan, ating purihin at itaas ang kanyang pangalan, ang Diyos na mahabagin at ating tagapagligtas. Let's sing, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul.
Let's sing my word. Our inside what we own, not in the strength of flesh and bone, but in the costly wounds of love at the cross. Our is not in skill or name, in win or lose, in pride or shame, but in the blood of Christ that flowed at the cross. We rejoice. We rejoice in our Redeemer, greatest treasure, wellspring of our soul. We will trust in Thee, no other. My soul is satisfied in Him alone. A summer flowers. A summer flowers, we fade and die. Fade youth and beauty hurry by. But life eternal calls to us at the cross. We will not boast. We will not boast in wealth or might, or human wisdom's fleeting light. But we will boast in knowing Christ at the cross. We rejoice. We rejoice in our Redeemer, greatest treasure, the spring of our soul. We will trust in Him, no other. Our soul is satisfied in Him alone. Do wonders, do wonders here that we confess. Our word and our unworthiness. Our body will feast our ransom pay at the cross. We rejoice in our Redeemer, greatest treasure, wellspring of our soul. We will trust in Thee, no other. My soul is satisfied in Him alone. We rejoice in our Redeemer, greatest treasure, wellspring of our soul. We will trust in Thee, no other. My soul is satisfied in Him alone. Soul is satisfied in Him alone. Malapan po natin natin mga Good morning po. Morning. Nagdako na po tayo sa ating pananalangin. May mga natanggap
tumanggap tayong mga prayer requests sa ating group chat. At gusto ko pong malaman kung may mga nais pang umabot sa ating listahan bago tayo balik. Yung love test. Love result. Kailan, ano ba man? Kailan siya? This week yata lalabas yung Okay. okay yun. This week. Okay. Meron pa po? Sige. Sige po, ipigil po natin ang ating mga mata at tutulog po tayo sa ating Panginoon. Tayo manalangin. Our dear Lord, we thank you once again for you have granted us another day so we can worship you, so we can come together and sing praises to your name. Salamat, Panginoon, for this past week that you have sustained us. You have granted us good health, you have provided for all of our needs, so that we are, once again, dear Lord, we are ready to gather in your presence and lift your name on high. Dear Lord, we thank you for all your provisions, for the wondrous work of the gospel in our life. We are indeed, dear Lord, awed by your work, and so we come to praise you, to give you honor, glory, and praise. Today, dear Lord, we come to you with humble hearts, seeking, dear Lord, your audience. We pray, Panginoon, first of all, para sa aming government, sa aming bansa. We pray, dear Lord, that you would grant wisdom sa aming mga leaders. We know, Panginoon, that it is not easy to lead a country, especially for a people like us that are stubborn. So we pray, dear Lord, that you would grant wisdom sa aming mga leaders, both elected and appointed. We understand that they are not simply servants of the people, but ultimately, Panginoon, they are your servants whom you have placed in positions of authority to protect the welfare of the people. And so we ask for your guidance to be upon them. And we pray na sa aming mga kapatid who are working in government as well, who continue to teach, dear Lord, your word through their Bible studies. We pray that this will be applied, Panginoon, in the way that they do things and transact, Panginoon, so that the principles of your word would be seen in how our government does business, and at the same time, how this is also applied, Panginoon, sa individual lives ng mga tao. In the end, dear Lord, our prayer is that the gospel would also be heard in the halls of government, and that men and women would come to you and know you. We bless your name. We pray against corruption and abuse of authority. We pray na maging maayos, Panginoon, ang pag-draft ng policies. And at the same time, yung pag-implement ng kanilang mga programs from the national down to the local level, so that this would be felt, Panginoon, by the people. We also pray, dear Lord, for our ministry, the ministry that you have placed under our stewardship. We ask that we will be faithful, Panginoon, in the preaching of the gospel and in making disciples. Just as you have passed down, Panginoon, sa inyong apostles, and they have passed it down, dear Lord, to the church through the ages. We pray, Panginoon, that we would also be faithful in this calling to make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit.
teach them all that you have commanded us to do, while holding on to the promise that you would be with us until the end of the age. We also ask, dear Lord, that as we do so, may you grant us to see the fruit, Panginoon, of the ministry that you have placed in our hands, and that our joy would be filled, Panginoon, in seeing our students take root in your word, would grow like a plant that stands by the rivers of water. And so our prayer, dear Lord, is that we would grow in Christ's likeness according to the calling that you have given us in your grace. And so we are thankful, Panginoon, for these truths that we can hold on to until you return. We also pray, dear Lord, that through this ministry we can bear one another's burdens. We can serve, dear Lord, our community as well, wherever you have placed us. And so today, dear Lord, we are thankful as well for the opportunity that we can remember one another and the burdens, Panginoon, that we carry and face. We lift up to you, dear Lord, those of us who are sick at mayroong mga who have to deal with, Panginoon, mga illnesses. We ask that you would extend your healing hands upon them so that they would be well. Grant us, dear Lord, to also commit to a life of wellness, understanding that you have redeemed our bodies also. This is a gift from you. And so may we remember, Panginoon, to take care, Panginoon, of these bodies. And at the same time, we pray that may you also grant us to respond sa mga medicines that we're taking. To remember, Panginoon, also that in these times, Panginoon, may we remember also to rest. That these would be times as well for reflection, to meditate upon your word, and to be thankful, Panginoon, for the rest that you have given us. So may you use this, Panginoon, in the care of our families, so that we would recover from our illnesses. And so we pray, dear Lord, for those of us na may sakit, and at the same time, doon sa mga magpapacheck up also this coming week dahil sa mga physical conditions. We pray for Erlene sa kanyang diagnostic tests this coming week. We pray for favorable results. Ganon din po, Panginoon, kay Jobel sa kanyang sa scheduled lab tests this week. We pray, Panginoon, that this would yield also healthy results para sa news para sa kanilang as partners. We pray na maging maayos din yung kanilang baby. We also ask, dear Lord, for Audrey's dad na ang prayer request nila ng kanyang mommy ay magising na po. At this point, hindi po maintindihan kung ano po ang nangyari. Nevertheless, dear Lord, we pray that as they go to the province, sa Bicol, may your traveling mercies be upon them as well. And so we ask, dear Lord, that in accordance to your will, we pray that you would grant healing, and at the same time, comfort also as they face, Panginoon, itong trial. We also pray for Jojo Ramirez na masakit ang tagiliran.
uh, we pray that you would use yung may prescription na yung doctor, may use this para makapag-respond yung kanyang katawan sa mga cures that are being given by the doctors. We also pray for Jorens, yung pamangkin ni Ate Rose na na-dengue. We pray, dear Lord, that you would grant strength rin sa kanilang magkakapatid. These past weeks, dear Lord, we heard na nagkaroon sila ng dengue. And so, while we understand, Panginoon, that there is no medication, Panginoon, for this kind of illness. And so, we pray that you would strengthen their bodies. Use, Panginoon, yung food and rest that they are taking. And we pray, dear Lord, and look forward to their recovery. As you do so, we pray, Panginoon, that for those, we pray, dear Lord, that you would show your glory as well, so that our loved ones would come to know you. Their eyes would be opened, and may they, dear Lord, give glory to your name as well. We also pray, dear Lord, for our friends na may sakit din. We pray, dear Lord, for Dan Buenaventura, grant strength and healing as she faces thyroid cancer. Kung meron ng treatment na as she undergoes, if she is undergoing treatment, may this pray that may this work for her. At ganun din kay Adet Vasquez na may stage 4 lung cancer. At ganun din kay Marianina Binwa na may stage 4 cervical cancer. We pray, dear Lord, if may prescription para sa kanila, may this work for them. May this be favorable. And at the same time, Panginoon, kung required ang lifestyle changes in the way that they take in food, or what food that they need to take in, at saka kung mayroong kailangang rest, less stress, less pressure, Panginoon, may they, dear Lord, also follow, Panginoon, itong mga recommendations na ito. In the end, dear Lord, we pray that you will be glorified sa aming mga buhay as you grant us, dear Lord, healing and recovery. Dear Lord, for those of us na may mga kailangang asikasuhin this week, we ask that you would grant us wisdom. We pray that you would help us na ma-fulfill kung ano yung mga obligations na dapat na i-fulfill. Kung may kailangan kausapin, dear Lord, we pray na maging maayos din yung mga usapan, and in the end, may you be glorified. And so we pray, dear Lord, also for Ate Elisa sa kanyang safe travel with her family papuntang Pangasinan. And dear Lord, we pray that you would may you watch over them and keep them so that they would get to their destination safe and sound. Dear Lord, we also pray for the new families that you have given to the church under your care. We pray that we would be faithful in pointing them to you, to Christ and Christ alone, so that they would grow and learn not only, Panginoon, may you provide for their physical needs, but that as given that you have continued to bless your people, we pray, dear Lord, that we would learn as well of the manifold blessings that you have given us. May we be able to teach this, Panginoon, as well to our families, so that we would feed them, Panginoon, not only with the physical food that you have given us, but that with also spiritual food from your word. And so we pray that you would equip our new parents and heads of the households to be able to take care of our families, like little churches, Panginoon, that you have given for our care. We also pray, dear Lord, that for those of us who continue to work outside of the home, may your protection be upon us. We ask, dear Lord, that you would, may your traveling mercies be upon us as we go to our work, and then at the end of the day, come back. May you guide us. And so we thank you, dear Lord, also for the jobs that through this, we are able to provide for our families. Panginoon, we also come to you with humble hearts, seeking for understanding and wisdom
as we approach your word, we pray that you would open our eyes to the truth, that we may behold your beauty. Open our ears as well so that we would hear the shepherd's call and that we would respond and approach him with humility and thanks and gratefulness for all that he has done. And so we pray, dear Lord, that as you do so, may you speak to us and change us, and we will be changed. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. And all of God's people will say, Amen. Amen. Ngayon po ay dinako na po tayo sa pagbasa ng salita ng Diyos. Na magmumula sa aklat ng Romans, chapter 16, verse 27. Sa panguna po yan ng ating kapatid na si Salito de Chavez. Tumayo po tayong lahat bilang paggalang sa salita ng Diyos. Good morning po. Basahin po natin ang salita ng Diyos na magtatagpo sa Romans chapter 16 verse 27. Sa iisang Diyos na sa lahat ay ganap, ang karunungan sa Kanya iukol, ang karangalan magpakailanman sa pamamagitan ni Jesucristo. Amen. Ito po ang salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. So yan. Muli, ang salita po ng Diyos ay katotohanan. Dito po yung kanyang kinasihan. Nagtuturo ito ng katotohanan tungkol sa ating Diyos. At ito rin ay nagsasaway at nagtutuwid sa bawat mananampalataya. Sinasanay po tayo ito kung paano ang matuwid na pamumuhay ayon sa kanyang kalooban at kung paano ang tamang pagsamba sa tunay at tagisang Diyos. Ayon po yan sa 2 Timothy chapter 3, verse 16 to 17. Ngayon po ay hatid po sa atin ng ating pastor, si Pastor Raymond Benzer, ang salita ng Diyos mula sa ating binasa sa Romans 16, verse 27. Nawa ang banal na Espiritu po ang siyang kumilos at tumulong sa atin sa araw na ito upang makita natin ang kagandahan at kadakilaan ng kanyang salita, ang Ebanghelyo ng ating Diyos at tagapagligtas na si Jesucristo. Good morning po. Okay. So, nandito tayo sa pag-aaral ng doxology ng Romans chapter 16. Nasa part 2 po tayo ng ating pag-aaral ngayon. Katulad ng sinabi ko last week, we are taking an overview of the book of Romans. So, from last week to this week, pinag-aaralan po natin yung conclusion ni Apostol Pablo sa aklat ng Romans. And then, next week, pag-aaralan naman natin yung tema ng aklat before we dive in doon sa ating pag-aaral ng kanyang liham sa mga taga-Roma. Hayaan nyo naman po this time, basahin ko po ang ating passage mula sa English, sa NASB. So, Romans chapter 16, verses 25. Magsisimula ako sa 25 and then hanggang 27. Ganito po ang sinasabi. Now to him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested, and by the scriptures of the prophets,
according to the commandment of the eternal God, has been made known to all the nations, leading to obedience of faith. To the only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Amen. This is the word of the Lord. Praise be to God. Nang simulan po natin ang pag-aaral ng Romans chapter 16 verses 25 to 27, tinanong po natin ang scriptures last week. What does God use to strengthen or establish His people so that they live according to the calling to obedience of faith? Sapagkat yun yung tema natin last week sa ating anniversary, call to obedience of faith. So ano ba ang ginagamit ng Diyos? Ano yung means niya, ano yung pamamaraan niya para palakasin ng kanyang bayan? Para mamuhay sila na naaayon sa scriptures, alinsunod sa scriptures. What does He use? God uses the gospel to strengthen us in the faith. Sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mga propeta, binanggit yun ni Pablo sa Romans 16, 25 to 27. Sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mga propeta, hinanda ng Diyos ang buong kasaysayan sa hiwaga ng iglesia at pagdating ng Panginoong Jesus. Napag-aralan natin yun. Parang 2 years tayo sa ating pag-aaral ng kasaysayan ng kaligtasan. And nung pinag-aralan natin ang outline ng Old Testament, nakita natin kung paano hinanda ng Diyos ang kanyang bayan sa pamamagitan ng mga propeta at ng kasulatan sa pagdating ng Panginoong Jesus at yung hiwaga ng iglesia. Hindi lang yun, itong pagkakalakip ng iglesia sa kawan at kaharian ng Diyos ay naaayon sa kanyang kapasyahan at pagtatalaga mula pa sa walang hanggang nakalipas. Wala pa ang mundo, wala pa ang kalawakan, wala pa ang lahat ng mga bagay. Ang iglesia po ay nandun na sa isipan ng Diyos. Tinalaga na niya ito. Question number 2. What is God's purpose for using the gospel? What is God's purpose for using the gospel? Answer, God strengthens us in the faith because His aim for the gospel is to lead us to live obedient lives. Ang direksyon kung bakit tayo pinalalakas ng Diyos sa pamamagitan ng pagpapahayag ng Ebanghelyo ay para matuto tayong sumunod sa Kanya. So ganito ngayon ang proseso. It is God who strengthens His people. At ang ginagamit niya ay ang Ebanghelyo. Yun yung instrument or tool niya para palakasin tayo sa pananampalataya. And this gospel is the means to faith. Maririnig nga natin, di ba sinabi ni Pablo sa Romans chapter 10 verse 17? So faith comes from hearing and hearing by the word of Christ. Faith comes from the preaching of the gospel, from hearing Christ. Doon lang tayo nagkakaroon ng pandinig. Ang pandinig na pinag-uusapan dito ay ang spiritual na abilidad para marinig ang mensahe, ang magandang balita. So, faith comes from hearing, and this ability to hear and hearing by the word of Christ. Yun yung proseso. So, this hearing comes from the gospel. At itong hearing na ito, nagpo-produce ng faith sa ating buhay. Out of this faith comes obedience. So God strengthens us through the gospel, and from hearing the gospel, nagkakaroon tayo ng ability to hear, and from this hearing comes faith. This faith produces obedience naman. So ang dahilan ng kanyang paghayo, ayon kay Pablo, bakit siya humahayo, ay upang makita itong obedience na ito. Pinag-aralan na natin yung iba't ibang klase ng obedience ayon sa ating kalooban last week. So hindi na natin babalikan yon. Yung mga maling klase ng pagsunod, napag-aralan natin yon at hindi na natin dadaanan ngayon. Ngayon, dito, dahil nauunawaan natin ang mga katotohanan ito, the Bible requires God's people now to respond. Dahil sinasabi ng Diyos na gumagawa siya o lumilikha siya ng panibagong mga nilalang sa pamamagitan ni Kristo. Ano ngayon ang larawan ng mga nilalang na ito? What do they look like? And how do they respond?
how do we respond? Hintayin natin na pag-uwi siyang nilala ang kanyang tatay. Okay. Pagbalik niya, tingnan natin kung bago na siya. Kailangan yun. Okay. The Bible requires us to respond. Ganun ang relationship natin sa Panginoong Jesus. It requires us na tumugon. Hindi pwede yung narinig lang natin ang kanyang salita, tapos, okay na, yun na yun. At least narinig ko, feel good ako, okay na. No. It requires us to respond. Halimbawa na lang, kapag nanonood po tayo ng mga thematic ng mga movies, halimbawa, nanood tayo ng The Lord of the Rings, or The Chronicles of Narnia, o yung mga movies na mayroong monarchy, ang rule at governance. Kapag ang mga tao ay humaharap sa mga hari, hindi sila pwedeng dumiretso lang basta sa harapan. Diba? Titigil sila at some point. Hindi sila pwedeng dumiretso doon sa mismong luklukan. Anong ginagawa nila pag tumitigil sila? Dediretso sila, conscious sa kanilang sarili dahil yung bawat side na kanilang dadaanan ay punong-puno ng mga tao pagpasok nila sa bulwagan ng hari. Conscious sila. Tapos pagdating nila, sasabihin sa kanya, hanggang dyan ka lang. Hindi ka pwedeng dumiretso. At anong gagawin nila? Nakatayo lang ba sila doon? Hindi. Ano gagawin nila? Either magpapatira pa sila sa harapan ng hari o magmamanikluhod. Ito ang panlabas na pagkilala at pagbigay respeto sa hari. Diba? Ganun ang napapanood natin. Sa scriptures, hindi sapat ang panlabas na anyo. Yun ang magiging emphasis ni Pablo. Oo, tinuturuan tayo ng obedience of faith or disobedience that comes from faith. At the same time, tinuturuan rin tayo. Dahil ito ay nanggagaling sa faith, ano ba dapat ang attitude natin pag humaharap sa Panginoon? Sino ba siya? Ano ba dapat ang kilos natin sa kanyang harapan? Anong klaseng pamumuhay ang dapat na binibigay natin sa Kanya o inaalay sa Kanya? Sa Scriptures po, inaayos ng Scriptures kung paano tayo mag-isip upang mahalin natin ng maayos ang Panginoong Diyos at ibigay natin ang nararapat sa Kanya. Ang ating panlabas na pagsamba at papuri sa Diyos ay nagmumula sa ating sa ating pagkilala sa Kanya at sa ating kalooban, sa ating pag-iisip. And that is why mahalaga na pinag-aaralan ng Scriptures. Hindi pwede basta haharap ka lang sa hari, hindi mo naman kilala kung sino itong haring ito. Hindi naman pwedeng haharap ka sa hari, hindi mo alam ang protocol kung paano kumilos sa kanyang harapan. So tinuturuan tayo ng Scriptures at nakikita natin sa Gospel kung sino itong haring ito. At panalangin ko po, mga kapatid at mga kaibigan, na sa umagang ito ay makilala po natin na ang Diyos ay mabuti. Na siya ay matuwid at mahabagin. Siya ang nagpapalakas sa atin, siya ang nag-iingat sa atin upang maging masunurin tayo hanggang sa pagbabalik ng kanyang anak na si Jesucristo. Naway pagkaloob ng Panginoon na bigyan tayo ng mga panibagong naisin upang lalo natin siya makilala sa kanyang salita habang nabubuhay po tayo sa presensya ng Diyos, sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos, para sa kalwalhatian ng ating dakilang Diyos. Today, ang magiging question natin para sa verse 27 ng Romans 16 ay ito. After God reveals His means and purpose to strengthen His people so that we live according to the calling of obedience, to the calling to obedience of faith, simple lang, what should our response be? What should our response be?
After God reveals na ito yung kanyang purpose, ito yung kanyang direksyon, para mamuhay tayo ayon sa pagkatawag sa atin sa pagsunod sa Kanya, ano ngayon ang magiging tugon natin? Verse 27. Sinasabi ngayon ni Apostol Pablo kung ano yung kanyang objective, yung kanyang layunin. Sabi niya, to the only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Amen. So, mula verse 25, pagkatapos niya ibigay ang buod ng buong aklat at kasaysayan ng kaligtasan, binabalikan ngayon ni Apostol Pablo ang original subject. Sabi niya, sa simula, sa verse 25, to Him who is able to establish you. Sino to? Sino itong Him who is able to strengthen you or establish you? Sino itong nagpapalakas sa'yo sa pananampalataya? Dito sa verse 27, pinakikilala niya. Ano sabi niya? To the only wise God. Pinakikilala niya. Sino yun? Sinasabi niya, itong Diyos. Diyos lang ba? Sabi niya? Hindi. Maganda sa Tagalog. Sinasabi, Diyos lamang ang marunong sa lahat. Ganun din sa original language. To the God only wise. Siya lamang ang nakapag-isip na gumawa ng ganitong bagay. Walang iba. Siya lamang ang nakapag-isip na gumawa ng bayan na nagsisiibig sa Kanya pagkatapos siyang tanggihan ng ating unang magulang. Siya lamang. Wala pa ang lahat ng bagay, wala pa ang mundo, tinalaganan niya ang panukala ng katubusan. Sabi ni Pablo sa Romans chapter 8 verses 28 to 30, and we know that God causes all things to work together for good to those who love God, to those who are called according to His purpose. Minsan ginagamit natin itong verse na ito para sa mga pag may pinagdadaanan tayong pagsubok at gusto natin na maintindihan ang ating pagsubok. Pero hindi yun ang pagkakagamit ni Apostol Pablo. Ang pagkakagamit ni Apostol Pablo, what are these things that work together for our good? Verse 29, sabi niya, for those whom He foreknew, at tinutukoy ni Pablo dito ay walang hanggang nakalipas. Kilala ka na ng Diyos. For those whom He foreknew, He also predestined to become conformed to the image of His Son, so that He would be the firstborn among many brethren. Tapos verse 30, and those whom He predestined, He also called. He called them through the gospel. And those whom He called, He also justified in Christ. And those whom He justified, He also glorified. Itong glorification mangyayari in eternity future. So from eternity past to eternity future, inilatag na ng Diyos ang lahat ng bagay na magkakalakip-lakip para sa ikabubuti ng Kanyang mga hinirang. Sa lahat ng nagsisiibig sa Diyos, from eternity past to eternity future, God has already determined all the good for you. From start to finish. Kaya nga sinasabi namin, yung mga teachers ng theology, mga pastors, we always say, all of history is God's story. All of history is God's story. Lahat ng bagay na nangyayari sa mundo, lahat ng ating pinagdadaanan at pagdadaanan sa pananampalataya hanggang sa pagtipon natin sa new heaven and new earth, all these things are subject to God's sovereignty and governance. Siya ang nag-isip, siya ang nagplano, siya ang namamahala, siya ang nagpapatupad upang patibayin tayo sa Kanya hanggang huli. At itong exercise ng kapangyarihan at karunungan, saan natin nakita? Or specifically, kanino natin ito nakita? Sabi ni Pablo dyan, to the only wise God, through Jesus Christ.
Ano kaya ibig niyong sabihin? Bakit through Jesus Christ? Bakit hindi na lang to the only wise God? Ganito yan. Ipinadala ng Ama si Jesucristo upang sa pamamagitan niya ay maging kabilang tayo sa kaharian. Paano ito pinatupad ng Diyos? Pinahayag ng Diyos ang kanyang katwiran sa pamamagitan ni Jesucristo. Sapagkat sa harapan ng Ama, kailangan maparusahan ang tao. At the same time, sa harapan din ng Ama, kailangan maibilang na matuwid ang tao. Kailangan maparusahan at kailangan maibilang siyang matuwid. Pero paano mangyayari yun? Kung ang tao ay mapaparusahan sa kanyang harapan dahil sa ating kasalanan, sino mabubuhay? Ang sabi diba, Romans 3:23, for the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan ay? O kung ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, sino mabubuhay sa kanyang harapan? Meron ba? Lahat tayo nagkasala sa harapan ng Diyos. Requirement yun. Mababayaran ba natin yun? At the same time, nasa plano rin ng Diyos na maibilang na matuwid ang tao. Hindi tayo maaaring ibilang na matuwid sa pamamagitan ng ating gawa. Kaya nga kailangang dumaan kay Jesucristo. Pinahayag ng Diyos ang kanyang katuwiran sa pamamagitan ni Jesus upang ang lahat ng nananalig sa kanya ay mapawalang sala. Buong buhay ni Jesus dito sa lupa ay para sa Ama. Sinunod niya ang Ama. Kung mayroong isang tao, at uulit-ulitin ko to, kung mayroong isang tao sa kasaysayan ng sangkatauhan na nakasunod sa Diyos, si Jesus lang yon. Bilang tao, sinunod niya ang lahat, ang buong kalooban ng Ama. Hindi siya lumihis. Bagamat siya po ay natukso tulad natin, ngunit hindi po siya nagkasala. And therefore, dahil sa Kanya, tayo nananalig kay Jesus, ay mapapawalang sala. Sabi dyan, saksi ang kautusan at mga propeta sa kapahayagang ito sapagkat ganito ang sinasabi sa Romans chapter 3 verses 21 to 22. Now, apart from the law, the righteousness of God has been manifested, being witnessed by the law and the prophets. Saksi dito ang kautusan at pinapahayag din ito ng mga propeta. Even the righteousness of God through faith in Jesus Christ for all those who believe. For there is no distinction. Walang distinction, walang Hudyo, walang Hentil sa harapan ng Diyos. And so, ang function ng law and prophets is to point us to the coming and the work of Jesus Christ. Hindi lang yun. Bakit kailangan through Jesus Christ? Dahil tayo'y napawalang sala kay Kristo, mayroon tayong kapayapaan sa Diyos. Tayong mga dating kaaway, nung tayo ay makasalanan, nang tayo ay hindi pa nililinis sa pamamagitan ni Jesucristo, nung hindi pa tayo binabago, tayo ay mga kaaway ng Diyos. Ngunit ang dating mga kaaway ay naging mga kaibigan at alagad. Ang ginawa ni Kristo, pinakipag-isa tayo sa pamamagitan ng kanyang gawa. We were reconciled to God. Ano pa? Pagdating daw ng araw ng paghukom, hahatulan ng Diyos ang lahat ng tao. Hindi lang lahat ng tao, lahat ng lihim ng mga tao. Sabi sa Romans 2:15 to 16, In that day show the work of the law written in their hearts, their conscience bearing witness,
and their thoughts alternately accusing or else defending them on the day when, according to my gospel, sabi ni Pablo, God will judge the secrets of men. Through whom? Through Christ Jesus. Ang uupong hukom sa araw na yun ay si Jesus. Siya ang uupong dakilang hukom. Pag humarap tayo sa Diyos sa araw na yun, ang makikita nating nakaupo sa luklukan ay si Jesus. At siya ang hahatol sa lahat. Sa lahat ng tao. Lahat tayo haharap. Ang tanong, sa araw na yun, sino ang magsasalita para sa iyo? Para sa mga tagasunod ni Kristo. Kasi kapag pumunta ka sa isang courtroom at ang mga nanonood ng courtroom drama, hindi ka pwede basta-basta magsasalita. Kung ikaw ang nililitis, hindi ka pwedeng basta-basta magsalita doon. Kailangan may representative ka, may legal counsel ka. Hindi ka pwedeng dumiretso sa judge. Ngayon, sa araw na yun, sa araw ng paghuhukom, sino ang magsasalita para sa iyo? Maraming tao na nangangatwiran sa araw na itong panahon natin. Maraming nangangatwiran. Maraming nagmamarunong. Pero sa araw ng paghuhukom, sino ang magde-defend para sa iyo? Sino magsasalita para sa iyo? Sinong kakatawan para sa iyo? Meron ba? Maaari mo ba i-defend ang sarili mo? Kailangan meron kang representative. Ang mga tagasunod ni Kristo ay may representative. Dahil siya po ang salita ng Diyos, siya ang magsasalita para sa atin sa araw na yun. Si Kristo ang salita ng Diyos, ang anak ng Diyos, ang karunungan ng Diyos, at katuwiran ng Diyos. Siya po ang magsasalita sa lahat ng binigay sa Kanya ng Ama. Siya ang magsasalita sa lahat, para sa lahat ng hinirang sa Kanya ng Ama. Sa makatuwid, si Kristo ang tagapamagitan upang lahat ng pagpapala ng katubusan ay dumaloy sa ating mga hinirang. Kung wala si Kristo na tagapamagitan, wala po tayong katubusan. Walang kaligtasan. Kaya nga, paulit-ulit sinasabi ni Apostol Pablo, wala akong dapat na ipagyabang, kundi si Kristo lamang. And because it is God who thought, who planned, who runs everything so that the church is created, gathered together and strengthened unto obedience and faith, what should be our response to all this? Sabi ni Pablo sa verse 27, to the only wise God through Jesus Christ, be the glory forever. Be the glory forever. Habang pinag-aaralan ko itong passage na ito, I came across itong sinabi ni Stuart Briscoe, isang evangelical pastor. Pakinggan natin yung kanyang explanation dito sa verse 27. At binibigay niya yung kanyang paliwanag sa papuring ito. At bakit natin kailangang purihin ang Diyos. Sabi niya, He is the one who intervened. His was the wisdom that devised the glorious blending of grace, mercy, and justice. It was His Son who died, and it was His power that raised Him from the dead. It was from His right hand the Spirit was dispensed, and through Him that the redeemed believer lives the life that honors the Lord and crushes Satan. Therefore, dahil lahat ng ito ay mula sa Diyos at para sa Diyos, to Him all glory rightly belongs. When we realize that the whole of salvation from start to finish is by God's wisdom and grace, there is no better response than the highest praise. Uulitin ko. When we realize that the whole of salvation from start to finish is by God's wisdom and grace, there is no better response than the highest praise.
So after God reveals His means and purpose to strengthen His people so that we live according to the calling to obedience of faith, ano dapat ang ating response? What should be, anong dapat natugon natin? Answer. As God's obedient ones, we are to praise Him forever. Sabi ni Pablo, be the glory forever. Walang katapusan. Walang hanggan. Magpakailanman. Be the glory forever. As God's obedient ones, we are to praise Him forever. Because of all the good that He has done. We are to praise Him because He is wise. Pinakilala siya sa atin. Pinahayag niya ang sarili niya sa atin. He is all wise. We are to praise Him because of His wondrous works. He alone has the power to strengthen His people. He alone. And we are to praise Him evermore. Walang iba ang nararapat na bigyan ng kapurihan at kalwalhatian magpakailanman. Kaya mga kapatid, ito yung beauty ng mga doxologies. Napapatingala tayo, nakikilala po natin kung sino ang Diyos. Nakikita natin ang kanyang kagandahan at nadi-display sa ating harapan ng kanyang kalwalhatian. When Paul says dito sa Romans 16:25-27, now to Him who is able to establish you according to my gospel and the preaching of Jesus Christ, according to the revelation of the mystery which has been kept secret for long ages past, but now is manifested, and by the scriptures of the prophets, according to the commandment of the eternal God, has been made known to all the nations, leading to obedience of faith. To the only wise God, through Jesus Christ, be the glory forever. Anong dapat na response ng church? What should be our response? And all of God's people will say, Amen. Isa puso natin ang mga bagay na ito at luubog natin ang ating sarili sa tapat at dakilang Panginoon. Tayo manalangin. Dear Lord, we thank you for the beauty of your scripture, for the beauty of your word. For in it, dear Lord, our eyes are open to your majesty and glory. From our circumstances down here below, we are wondrously, dear Lord, redirected to look at the heavens, to see the wise God who alone strengthens and establishes us, who gives us to Jesus Christ, that we may learn to live in obedience of faith, and who sends us out, dear Lord, into the nations, so that your people are gathered in your presence. We thank you, Panginoon, for these privileges, at saka sa mga blessings of redemption. And how we have seen this displayed, Panginoon, in the life, death, and resurrection of our Lord Jesus Christ. Thank you, dear Lord, that your word indeed strengthens us. It gives us hope for our future. It gives us strength for today so that we would continue in obedience, Panginoon. Until our Lord Christ returns. And so we pray, dear Lord, that you would preserve us
He will continue to strengthen us. At the same time, we pray, dear Lord, that you would grant us also to be faithful in the preaching of the gospel. Oh, that people will praise you because you alone are wise. You alone have planned and executed, Panginoon, in history, your plan of redemption. And so, dear Lord, we thank you that through this, we can live faithfully. And you have made, dear Lord, our joy complete as well in Christ. And that we can look forward to His return. So we thank you, dear Lord, for this day. And your word preached. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. Amen. Ngayon naman po ay dadako po tayo sa ating Lord's Supper. Ang banal na ordinansa po ay pinagkaloob sa atin ng Panginoon. Ito ang kanyang biniling sa mga apostol bilang pamamaraan para alalahanin ang kanyang ginawa sa kanyang buhay at kamatayan. Now, magpapaliwanag po ako kung ano ang banal na ordinansa. Especially, mahalaga po ito, especially sa mga bagong baptized. So, after ng paliwanag, bibigyan ko po kayo ng pagkakataon para lumapit sa Panginoon at suriin ang ating mga sarili. And then after that, tawagin po natin si Brother Ronel at saka si Kuya Owen para tulungan tayo sa pag-distribute ng mga elemento. And then sabay-sabay po tayo magpa-participate sa Lord's Supper. Ngayon, ano po ba ang kahalagahan ng banal na hapunan sa buhay ng mananampalataya? May ilan tayong ordinansa na pinag-aaralan sa scriptures o nagmumula sa scriptures. Isang ordinansa ay ang pag-aaral ng salita, yung isa pa ay ang panalangin. Pag sinabing ordinansa, ibig sabihin ito yung kanyang inutos na gawin. So, at the beginning of the Christian life, meron tayong bautismo. At kapag ikaw ay nagpapatuloy sa harapan ng Panginoon, ang symbol nun ay ang pag-participate sa banal na hapunan. Ganito po ang sinasabi ng ating Statement of Faith number 10, paragraph 2, ukol sa banal na hapunan. Ang banal na hapunan po ay kaloob ni Kristo sa atin na kanyang iglesia upang bunitain at ipahayag ang kanyang kamatayan. Nagsisilbi rin itong paalala sa lahat ng mga hinirang na darating ang araw na matatanggap natin ang lahat ng mga pagpapala ng kaligtasan at mauupo tayo kasama niya sa kanyang hapag. Ang mga elemento ng banal na hapunan, ang tinapay at alak, ay larawan ng katawan at bagong tipan sa dugo ni Kristo dahil ito'y panlabas na patotoo ng kagandahang loob ng Diyos sa kanyang mga hinirang. Pinapahayag po natin sa pamamagitan nito na kaisa po tayo sa kamatayan ni Kristo at patuloy niya tayong iniingatan hanggang sa kanyang pagbabalik. This means po na ang ordinansa ng banal na hapunan ay isang spiritual na pakikipag-isa. It is a spiritual communion. It is a spiritual communion sa ating Panginoon sa tuwing nakikibahagi po tayo. Kung hindi po natin naiintindihan ang Ebanghelyo o ang ordinansang ito, mas makakabuti po sa atin na huwag munang makibahagi. Dahil ito ay larawan ng biyaya ng Diyos, pinapangunahan po ito ng salita ng Diyos at taimtim na pagsusuri sa sarili. And so mga kapatid sa Panginoon, we may now take this time of silence para suriin ang ating mga sarili at lumapit sa ating Panginoon.
After which, sabay-sabay po tayo magpa-participate sa banal na ordinansa. Our loving Heavenly Father, we thank you that you have granted us to participate in the ordinance of the Lord's Supper, so that through this, as a church, we can remember the grace you have showed us through your Son, Jesus Christ, in His life and in His death. And so, dear Lord, we pray that as one body, as one family, we can continue, Panginoon. We can continue, dear Lord, in grant that we would grow in grace, in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ, that we would continue to participate in this until you return. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. Hingin po natin si Kuya Owing at si Brother Ruhen sa pag-distribute ng mga elements. Ngayon po tayong lahat. Taas natin yung tinapay. For I received from the Lord that which I also delivered to you, that the Lord Jesus, in the night in which He was betrayed, took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Taas po natin ang saro.
In the same way, he took the cup also after supper, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me." For as often as you eat this bread and drink the cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Let's pray. Dear Lord, we thank you that you have given us the privilege to come into your presence and partake of the elements of the bread and the wine. Grant, dear Lord, that we would, as a church, continue to proclaim your death, not only, dear Lord, to one another, but also as a church to the world until you return. And this we pray in Jesus' name, our Lord and Savior. Amen. Amen. Ngayon po ay dadako na po tayo sa ating Ministry of Giving or ang ating offertory. Buksan po natin ating mga Biblia sa 2 Corinthians chapter 9 verses 12 to 14. Ito 15. 12 to 15. Ito po sinasabi. Ang paglilingkod niyo upang tumulong sa mga kapatid ay hindi lamang makakatugon sa kanilang pangangailangan, kundi magiging dahilan pa ng nag-uumapaw na pasasalamat nila sa Diyos. Ang bukas palad niyong pagbibigay sa kanila at sa lahat ang siya magpapatunay na matapat niyong sinusunod ang magandang balita ni Kristo. Dahil diyan, magpupuri sila sa Diyos, kaya't buong pagmamahal nila kayong ipapanalangin dahil sa di masukat ang ganda ng loob ng Diyos sa inyo. Salamat sa Diyos dahil sa kanyang kaloob na walang kapantay. Tumayo po tayo lahat. Tayo po'y umawit ng papuri sa ating Panginoon. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above the heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Tayo po nila. Pumuli namin ang Diyos, ang mga salamat. Purihin ka, Panginoon, pakilaman. Salamat sa inyo. Karunungan po. Naiplanin mo, Panginoon. Natakdaan niyo ang dapat mangyari. Para sa inyong ikaluluwalhati na naplano niyo po pagligtas
sa pamamagitan ni Kristo ay ng kaisa-isa. Siya nagbigay katuwiran sa inyong harapan. Bigay sa amin ang katuwiran sa inyong harapan. Upang kami makatuguan ng may pananampalataya sa inyo. At sumunod na may pagpapakumbaba. At na may takot sa inyo. Sapagkat ikaw ang Diyos ng aming nanlilikha at tagapagligtas. Walang sino man, Panginoon, na tulad mo na marunong. Walang sino man, alam man, sinong nilikha, makapapantay sa inyo, Panginoon. Sapagkat ikaw ay mo Diyos. Salamat, Panginoon. Purihin ko. Dalangin namin, Panginoon, na sa araw na ito, sa aming mga pagbibigay na nagmula sa inyo pagpapalong ito. Nawa magamit namin ito hindi lang sa pangangailangan ng Iglesia, hindi lang sa pangangailangan ng aming mga kapatid na nangangailangan, kundi magamit namin ito unang-una sa lahat upang maipahayag, Panginoon, ng inyong salita, ang Ebanghelyo ng Panginoong sa Kristo. Dalangin namin na kayo siyang patuloy na mag-ingat at pagbigay sa amin ang aming pangangailangan sa araw-araw. Hindi lang physical na pangangailangan, kundi spiritual, Panginoon. Upang makita ka na, makilala ka namin, pakita namin yung kagandahan sa inyong salita. Muli, Panginoon, may nagpupuri at nagpupuri lamang sa inyo. Pakilan mo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng Jesus. Amen. Muna tayo dito dahil nakatin para po sa ating benediction. Mga kapatid, purihin po natin ang Panginoon at tanggapin ang kanyang pagpapala. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to make you stand in the presence of His glory, blameless with great joy. To the only God our Savior through Jesus Christ our Lord, be glory, majesty, dominion, and authority before all time and now and forever. Amen.